Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa maginlay ng panahon ngayong araw na Linggo, April 12, 2026. Sa kasalukuyan nga po ang bagyong ating minumonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan na may lakas na nga po itong hangin na umaabot sa 140 km per hour samantalang may pagbugso na umaabot sa 170 km per hour. Samantalang kumikilos pa ilaga ng mabagal. At makikita nga po natin halos stationary ang kanyang pagkilos. So halos walang movement ang ating makikita sa ating satellite imagery. Ngunit makikita nga natin na napakalakas na nga po nitong bagyong ating minumonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan typhoon category na nga po ito at may international name na Sinlaku. Samantala kung ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin bagyo ay tatawagin po natin ito sa local name na Bagyong Kaloy, ang pangatlong bagyo na posibleng mabungo sa taong 2026. Samantala, para naman sa magiging track nitong bagyong ating minumonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay bagya nga po nagbago ang kanyang track. Makikita nga po natin sa pinaka-satellite image natin ang kanyang paggalaw habang gumagalaw nga po ito pahilagang silangan. So posible nga itong maging super typhoon pa. Makita nga po natin ang sirkulasyon nitong hangin at makita nga natin na mayroon na itong mata or sentro ng pagkilos. So posible pa itong maging super typhoon category bago ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At kapansin-pansin nga po sa ating track dito sa tour outlook sa posibleng tahakin itong bagyong ating minumonitor. At posible nga itong pumasok na lamang sa extreme northern Luzon or sa palabas na rin ng ating Philippine Area of Responsibility. So mabilis lang nga po itong papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at kikilos pahilagang silangan ang kanyang pagkilos. So sa latest track natin, base nga po sa ating pinaka-outlook, makita nga po natin na pagpasok nito ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan posible lang itong pumasok sa extreme northern Luzon. So sa pinaka-dulo na po ng dulo ng ating Philippine Area of Responsibility or kanto. So in short, so mabilis nga lang po ang kanyang pagpasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So bagya na itong lilihis o pa-Japan ang kanyang pagkilos. Possible na hindi po landfalling ang ating bagyong ating minumonitor. Sa kasalukuyan na typhoon category na ito at posible pang maging super typhoon. Ngunit sa kabutiang palad ay hindi ito malandfall sa ating bansa. Ngunit pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan sa mga posibilidad na pagbabago sa landas ng bagyong ating minumonitor. Sa kasalukuyan, iyan lang po ang munang ang pinaka-outlook natin sa bagyong ating minumonitor. Ngunit may alerto pa rin po dahil kapansin-pansin nga po ang lawak nitong bagyong ating minumonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At para naman sa maging lagyan ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan pa rin po natin na makakaranas pa rin ng improving weather o maliwalas na panahon, lalo na dito sa may area ng Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley Region dahil po yan sa epekto ng Ridge of High Pressure Area na siyang nagbibigay ng panahon dito sa nasabing area dahil pa rin sa pag-iral ng high pressure area. Samantala sa malalabing bahagi ng Luzon, inaasahan pa rin natin ng maliwalas na panahon sa umaga na may inaasahan na maulap na pa rin sa pagsapit ng hapon at gabi na kung saan hindi natin inaalis ang mga local thunderstorm o mga biglaang buhos ng mga pag-ulan dahil po yan sa epekto ng localized thunderstorm na dala ng high pressure area. At para naman sa may agwat ng temperatura, inaasahan pa rin natin na makakaranas pa rin ng mainit na temperatura dito sa may area ng Tugigaraw na umaabot sa
24 hanggang 37 degrees Celsius, Lawag 23 hanggang 33 degrees Celsius, Baguio 16 hanggang 26 degrees Celsius, Metro Manila 24 hanggang 35 degrees Celsius, Legazpi 25 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Tagaytay, asan pa rin natin ang malinsangang panahon na umaabot naman sa 22 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Kaya naman ugaliin pa rin magdala ng payong at uminom ng maraming tubig upang maging hydrated po tayo, upang makaiwas po tayo sa epekto nitong mainit na temperatura o mainit na panahon. Samantala, para naman sa maging lagay ng panahon dito sa Palawan at Visayas including Mindanao, inaasahan pa rin po natin makakaranas ng maliwalas na panahon dito sa may inaasahan pa rin po natin ang maliwalas na panahon dito sa may Palawan area, na kung saan may inaasahan po tayong agwat ng temperatura na umaabot sa 26 hanggang 33 degrees Celsius sa may Kalayaan Islands. Samantalang dito naman sa may Puerto Princesa, 25 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inaasahan agwat ng temperatura. Samantala dito naman sa may Iloilo, inaasahan po natin na makakaranas pa rin ng maliwalas na panahon, at pagsapit ng hapon at gabi ay posible pa rin makaranas ng maulap na papurin kasi nasamahan ng mga localized thunderstorm. So maging alerto lang po at maging updated po tayo sa ulat panahon na aming ilalabas, so kung saan maging handa po tayo sa mga posibleng mangyayari o sa pagbabago sa lagay ng ating panahon. Dahil sa inaasahan po natin, makakaranas na rin maulap na papurin dahil nga po sa epekto na rin ng bagyong ating monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Base nga po sa ating satellite image, nakapansin-pansin na bagay nga po meron po tayong mga cloud cluster or maulap na papurin dito sa may silang bahagi ng Mindanao, na kung saan nakakaabot nga po ito dito sa may Visayas, sa unit portion ng Visayas. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Tacloban, inaasahan po natin na makakaranas pa rin ng malinsangit panahon na umabot sa 25 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang dito sa may Cebu, 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. At para naman sa may langay ng panahon dito sa may Mindanao, inaasahan po natin makakaranas ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na mga pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi dito sa may area ng Davao region, Cagayan de Oro. Inaasahan po natin na makakaranas ng maulap na papawirin na sinasamahan ng light rains or biglaang mga pag-ulan. Kasama na po yan dito sa may area ng Zamboanga at area ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, posibleng makaranas ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga localized thunderstorm. Kaya naman kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ang lalo na dito sa may Mindanao, ugaliin pa rin magdala ng payong o kaya namang kapote para naman sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan at sa matinding sikat ng araw. At para naman sa may agwat ang temperatura dito sa may Davao, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng malinsangang panahon na maabot sa 25 hanggang 35 degrees Celsius. Samantalang dito sa may Cagayan de Oro, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagyan ng panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating bansa. Ngunit kapansin-pansin nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan mataas na nga po ang mga pag-alon o kung saan na maabot na nga po yan sa 15 meters ang taas na mga pag-alon dahil nga po sa typhoon category na nga po ang ating inaasahan. So makikita nga po natin ang kaibahan ng nasasakupan ng bagyong ating monitor na siyang nagpapataas ng alon ng ating karagatan. So inaasahan po natin na kung ito ay lalapit ng ating Philippine Area of Responsibility ay papalakas rin nito ang mga pag-alon ng ating karagatan. Kaya naman maging alerto ang ating mga kababayang mangingisda sa posibleng paglapit nitong bagyong ating minomonitor. Sa kasalukuyan, yan nga po ang ating bagyo ay posible pang magbago ang track, kaya maging alerto lang po tayo. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, April 12, 2026.
Maraming salamat sa inyong pagsuporta at huwag kaligtaang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga bago nating ulat pa namin ilalabas. Ingat po tayong lahat and God bless us all.